mas maganda gamitin pa rin yung rubber bushing, no? Yung iba kasi ginagamit steel bushing eh. Nadadamage to. Nadadamage yan. At saka yung makina mo hirap. Got. Oop, yeah. Good morning, ito na po yung next part ng ating video mga idol na ginagawa nating pang trail, no? At kinokondisyon po natin yung kanyang chassis ng makina. So wala po tayo dito makikita ang pagpipintura na magaganap. Yan. So kung may pagpipintura man ay konting-konti lang, no? Para hindi lang po kalawangin yung mga gagawin natin ditong pagbabawas at saka pagpuputol. Ayan, so okay na po, nasalpak na po natin yung makina at ito naman po ayusin natin yung kanyang rear sprocket mga idol, no? Ayan, no? Kasi galaw-galaw na, wala na po mga bolt at saka may mga parts na pong Italy, no? Italy, oh. Ayan, so apat po yan. Pinutol ko na po yung tatlo at pinakita ko po itong isa na meron pang natirang Italy. Ayan, so papalitan po natin yan, no? Sa pagbabaklas nito, may mga video naman tayo kung paano yung gawin. Pero ipapakita ko pa rin po yung ibang detalye na yan po ay tinatanggal natin at kinakabitan po ng bago para makita nyo at baka sabihin nyo hindi ko pinalitan. Ayan mga idol, no? So matigas talaga yung Italy na yun, na nilagyan kasi nila ng tali na nylon. So tanggalin muna natin yung lock. Pag natanggal na natin yun at may hila na natin yan, ayan, no? Yan, papalitan natin yan ng bago para maganda-ganda naman. Alright, so kita nyo, grabe, umalog-alog na siya, kaya papalitan natin yan. Okay, para pag nagrampa tayo ay walang problema. Kita nyo naman, nahugot na yung kanyang bushing, oh. Tusyak na rin po yung ibang part ng kanyang rubber. Yan, so dahil may tama na po yung kanyang bushing, magpapalit po tayo ng bushing. 4 na piraso po yan. Ayan, o. Yan, so matibay-tibay na yung gagamitin natin kasi pang rampante. Alright, so rubber bushing yung kakabit ko. Kasi hindi po ako sanay sa steel bushing. Nadadamage po yung dito sa part na to, tsaka malakas sa vibrate. So mas maganda gamitin pa rin yung rubber bushing, no? Yung iba kasi ginagamit steel bushing eh. Nadadamage to. Nadadamage yan. At saka yung makina mo hirap. Okay, tapos yung kanyang mga tapos itong mga ano niya, baluktot na kasi ano. Kaya magpapalit tayo ng bago, isang set din. Salpak na natin. Aduh, wala po ang address. Ya. Hawak ko ang tahan ko ang barangay. So yan, done install na po natin yung kanyang rubber bushing mga idol, no? Sa part na ito. At pwede na natin tong salpakan ng sprocket. So ngayon naman, na-assemble natin yung kanyang sprocket. Kung napansin nyo nga pala, may ginakalaw-kalawang po yung kanyang yanta, yung kanyang gulong. Okay po yan, no? Okay lang po yan kasi napansin ko naman dyan na makapal po yung kanyang gulong at hindi pa po ito basta-basta bibigay, no? Ayan, so sa part na ito ay linisan muna natin yan, no? Ayan, para mabawas-bawasan naman po yung dumi. Okay? $50. 450 tiya ko. Ano nagasyabo? Namang bago. Ay, style na ito. Diri ka, para ko ako yung motor.
So ayun, nagpalit na rin po tayo ng bearing. Okay. Para ang problema. May tama na po kasi yung bearing niya. Ayan, so mapapansin nyo, hindi siya totally malinis, no? Kasi nga gagamitin natin to pang bundok lang naman, madudumihan lang din ulit. Maganda. Tinanggal natin yung mga tali-tali dyan, tapos pinalitan natin yung mga bolt dito. Tapos bago na yung sprocket. So unti-unti na lang natin yung linisan, wawashingan, ayan. Mamaya pag naikabit na natin sa motor. Sa ngayon, ito lang muna. Sasalpak na natin. Mga idol, no, at nabalot na po natin yung upuan. Ayan. So nabalot na po natin yung upuan, binalot ko muna siya. So ito pa rin yung upuan niya, mapapansin nyo. Ayan, hindi ko po nalinis, no. Ayan, pero washing na lang yung kulang niyan. Tapos yung kanyang seat, ayan, no, nabalot na natin. Right, lagay muna natin ito dito. Okay. So yung tangke, nalinisan na rin po natin. Yan. Tanggalin muna natin yung tangke. Alright. Medyo mabigat. So, yeah. Ayan yung tangke. Kaya ako tinanggal kasi mag-wiring tayo, no? Nalinis ko na po yung karburador. Malinis na po yung kanyang karburador. Nasalpak na natin yung makina. Nakita nyo naman sa ating ng video na nag-top overhaul po tayo dahil nag-stock up po siya yung carburetor. Nalinis ko na rin po yan. Ayan, sa loob, no, sa labas titirahin na lang natin to ng pressure washer para magsitalsikan yung mga dumi-dumi kasi ano, kaya nang sabi ko gagamitin natin to sa bundok. Tinignan ko yung mga part na matibay pa or may problema at inayos na natin. Okay, so yung chassis maganda-ganda pa naman, hindi pa siya bugtas. Ngayon, ang gagawin muna natin dito, mag-wiring tayo, no? Ayan, yun na lang po yung kulang dito, wiring at saka gasolina, no? Ayan. Tapos, nga pala, bago tayo mag-wiring, ito muna tatanggalin ko. I-grind ko muna tong mga excess na to kasi naglagay sila ng double shock rito. Ayan, no? Ginawa kasi itong habal, no? Ayan, so yung makina niya, pinalakas ko, i-reveal ko na lang mamaya. Hindi pala makina, yung head pa lang. Yung head pa lang yung may ginawa tayo dyan, okay? So standard na pag-aayos lang naman sa head. Ayan, repace at saka konting grind, okay? Tapos dito tatanggalin nga natin yan. Ayan, natanggalin natin sa pagkaka-welding yan para malinis. Tapos ito tatanggalin natin, okay? Ayan, natanggalin natin. Tapos ito shape natin to ng paganyan para hindi pangit. Kasi yung tambucho, ito na yung tambucho. Lalagyan lang natin ng shape ng paganon. Alright. So, overall, pag natapos ko na po tanggalin yung mga to, ay magwa-wiring tayo at babalikan ko kayo. Alright, so ituturo ko sa inyo kung paano mag-install ng wire o paano mag-wiring. Yung wiring nito, gagamit po tayo dito ng Lipan 110 na CDI. Saan yung CDI natin? Nandito sa lobby CDI. Lipan 110 CDI 4 pin. Tapos regulator na 4 yung wire, wala po siyang black. Ayan, full wave na walang black at saka 4 wire lang po siya mga idol. Ayan.
Okay, so ito yung gagamitin natin, rectifier. Malakas din po yan sa kuryente. Okay, pag dudugtong-dugtungin natin, walang harness. Yung gagawin nating harness dito ay yung hanggang sa mapaandar lang natin. Paano mag-wiring na mapapaandar lang po natin, no? Alright, so yun po yung abangan nyo sa ating video na ito. Okay, so bago tayo mag-umpisa mag-wiring, step by step natin yung tututuro sa inyo. Mula stator, papuntang regulator, tsaka papuntang CDI, tsaka papunta dito sa susi. Syempre may susi yan. Alright? So tanggalin ko muna to kasi para hindi mababa yung video. Grag-ride ko muna to kasi medyo matigas tong tanggalin eh. Ayan o. Mga solid kasi. Ayan o. Alright, so tanggalin ko muna. Okay, so ayan no. Naputol na po natin yung kanyang nakakabit dito, naka-install no. Ayan, tapos nilagyan na lang natin ng shape dito. Hindi natin pinutol dyan kasi para may breeze na rin. Ayan, tinanggal na rin natin yung mga dito na nilagay nilang additional na paglalagyan ng shop, pati dito sa kabila. Ayan, tanggal na rin. So hindi siya totally finish, polish siya. O ang mahalaga matanggal lang. Ayan, tapos isprayan natin to para hindi kalawangin. Isprayan natin ulit yan. Okay. So dito sa taas ganun din. Natanggal na rin natin. Ayan. So abangan nyo sa ating next video mga idol ay i-install po natin yung kanyang wiring no. Ayan, so ipapakita ko sa inyo paano gumawa ng DIY na pag-wiring from stator to regulator to susi, stator to CDI. Ayan, so papada rin natin po yan gamit ang DIY wiring harness. Alright, so abangan nyo po yan sa ating next video.